Topic po natin, ano ang 5 senyales na posibleng kulang ka sa omega-3 fatty acids? Okay, bago tong topic natin, omega-3 fatty acids, baka alam nyo to as fish oil, nabibili to. Wala po tayo na-advertise dito, inaaral lang natin mabuti. Actually, ito yung kakulangan sa omega-3 fatty acids, bago pa lang to Bagong pag-aaral. So, medyo new pa lang to, hindi pa to alam ng maraming tao. Ang omega-3 fatty acids, magandang klaseng taba to good fats to, polyunsaturated fat. Kailangan siya ng katawan natin, itong omega-3, sa mga selula, kailangan yan sa immune system, pwede yan sa balat, may tulong, sa nerve, sa depression, may tulong ang omega-3, para sa puso, omega-3. Talagang mainly sa heart siya puso, palpitasyon, sa baga, pati sa endocrine system. Merong 5 posibleng senyales na kulang ka sa omega-3. Ba't ko sinabi posible? Kasi hindi pa siya proven bago pa lang to. Number 1, kung napapansin nyo, lagi kayong dry skin. Laging dry yung balat, namumula yung balat, irritation, maraming pimples, maraming acne, maraming redness. Isang possible cause yung kulang sa omega-3. Kasi yung omega-3 fatty acids, kailangan din yan sa balat natin. Okay? May pag-aaral, although maliit lang itong pag-aaral, pag kompleto ka sa omega-3, nababawasan ang eczema at nababawasan din yung pinsala nung init ng araw. So, pwede sa balat, nakakatulong. Number 2, depression. Yung mga nadidepress sa utak to, mga nerve problem. Ang omega-3, maganda siya sa nerves, anti-inflammatory siya. At posible makatulong hindi lang sa depression, pwede sa Alzheimer's disease, pwede sa dementia na uulyanin, bipolar disorder, ito uso ngayon, bipolar depression. May isang pag-aaral, pag ang tao kulang sa omega-3 sa dugo, mababa omega-3 fatty acids mo, mas nadidepress sila. Yun na nakita. So, bakit pag mababa omega-3, mas nadidepress? Maraming cause ng depression, pero isa ito. So, baka makatulong. Pwede ba mag-fish oil sa mga may depression? Pwede siguro. Proven ba? Hindi pa siya proven, pero wala namang masama kung gusto niya i-try. Kasi at least ito, walang ganong side effect. Diba? Yung antidepressants, very effective. Kailangan nyo psychiatrist, pero kailangan psychiatrist magtitimpla. Number 3, dry eyes sa production ng tears. Okay? Nakita nila yung mga mababa sa omega-3, mas nagda-dry eyes sila. Pero maraming dahilan ng dry eyes. Pagkaedad, baka yung pilik mata. Isa lang to, one of the causes. Pag nagkakaedad, nagkaka-dry eyes din. Meron tayong pinapatak. Number 4, possible sign, kulang ka sa omega-3, joint pain. Masakit yung mga buto-buto. Okay? Yung mga may arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, nasisira yung cartilage. Yung mga parang sa mga litid natin nasisira. So may pag-aaral, pag binigyan ng omega-3 fatty acids, nababawasan ang sakit sa joints. So nababawasan ng joint pain, mas lumalakas. Omega-3 posible makatulong sa osteoarthritis, sa rheumatoid arthritis. Pero, nililinaw ko, maliit na pag-aaral pa lang to. So, preliminary pa lang. Hindi pa tayo sure. Iba dito, animal study sa hayop pa lang. So, hindi pa ganun ka-establish ito. Pero, parang baka makatulong. Yung sa puso, alam natin na may tulong yung omega-3 sa mga palpitasyon, pampababa ng triglyceride, pwede yan, heart problem. Sa high blood, medyo pwede na rin. So, may tulong rin to sa puso. Another possible symptom na mababa ka sa omega-3, sa buhok, skin and hair. Nalalagas yung buhok. So, pero medyo animal studies lang to pag mababa omega-3 nalalagas. Meron bang blood test para malaman? Sa ngayon, wala pang madaling available na blood test para malaman kung mababa ka sa omega-3. So, unang-una, paano gagawin natin? Pwede sa pagkain, kukunin tong omega-3 fatty acids. Pwede rin sa supplement, yung marami kayo nabibiling fish oil yan. Wala pa tayo na-advertise,
pero sari-sari eh. Dalawa kasi pinakamagandang supplement na medyo maraming pag-aaral. Ito yung omega-3 fatty acids, omega-3 fats which is fish oil, tsaka yung probiotic. Yung dalawa medyo maganda. Probiotic, omega-3, medyo maraming pag-aaral. Yung iba, pa konti-konti meron. So, ano muna pagkain mataas sa omega-3 fatty acids? Halos lahat ng isda at seafoods. Okay? So, yung bad, yung mga western diet sa Amerika, puro karne, baboy, baka. Yung mga maraming isda sa Japan, yan, fish, seafoods, maganda. Anong klaseng isda? Mataas, salmon eh. Kaya lang, mahal ang salmon. Ulo ng salmon, merong ibang mura. Tuna, mackerel, sardines, bangus, alumahan, iba't ibang klaseng isda. Ito nga, sardines, tuna, mackerel, salmon, bangus, alumahan, at iba pa. Oyster, mataas din. Talaba. May mga mani. Okay, wag lang maalat. Mani, mataas din. Walnuts, pwede rin. Chia seeds. Ito, uso chia seeds. Soybean. Okay naman mga tofu, tokwa. Kaya lang ang soybean, medyo controversial. It's another topic. Marami nagsasabi, syempre, sa China, maraming soybean, tofu, maganda sa puso, may pag-aaral sila. Although, pag sa Amerika, ang soybean, sabi nila, may omega-3, pero may omega-6 din. Medyo ayaw nila yung omega-6. So, hindi nila sure kung yung tofu, tokwa, ganun ka-healthy. Pero para sa akin, at tingin ko healthy siya eh. Wag lang natin sobrahan. Pero syempre, sa US, medyo may question pa sila sa benefits ng soybean. So, yan. Sa pagkain. Pero gaano karaming isda, pwede ka lang kumain siguro mga 3 times a week eh. Hindi ka rin pwede araw-araw na isda, lalo na malalaking isda. Kasi may danger of mercury. Okay? Hindi na ganun kalinis yung dagat natin sa Pilipinas, yung isda. Lalo na yung isdang more than 1 feet. 1 feet and below, mababa pa mercury. 1 feet and malalaking isda, matagal na sa dagat, maraming mercury. Siyempre, mga pollution, mga basura. Na-absorb yung mercury pag kinain natin masama. Kaya yung isdang makakain natin, up to 3 times in a week lang. Tsaka yung maliliit na isda, mas maganda. Actually, ang hipon nga maganda eh. Hindi nagkaka-mercury. Paano? Mabilis mabuhay yung hipon. Baka ilang weeks lang eh. So, wala siyang time ma-absorb yung mga mercury. Okay? Pwede rin yung omega-3 fish oil supplements. Pwede ba uminom? Uminom ako dati. Although, karamihan ng omega-3 fish oil na mga pag-aaral maganda. Kayo i-search nyo rin. Ako, inaaral ko maigi. Ano yung tama, ano yung mali. Marami sa kanilang maganda. Kung gusto nyo uminom, walang problema. Although, meron lang isang pag-aaral na nakaka-concern na yung omega-3 sa isang pag-aaral nakakataas ng prostate cancer. Hindi pa proven. Pero sa lalaki tulad natin na papunta sa senior, malaki prostate, takot tayo sa prostate cancer, medyo hinay-hinay tayo sa omega-3 fish oil. Titimbangin natin ang pros and cons. Although mga cardiologists nagbibigay ng omega-3 fatty acid pero mas high dose. Okay? So, sana po nakatulong to. Omega-3 fatty acids, kunin sa pagkain, mga sari-saring isda, mas maliliit na isda. Tapos, kung gusto niyo mag-fish oil supplement, wala namang kaso, paminsan-minsan. Consult your doctor kung meron po kayong nararamdaman para mas sigurado. God bless po.